ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara, ay ipakulong ka rin namin? At iyong buong pamilya. Mga walang iya kayong mga senador. Congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Bago po tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw na to ay gusto ko po lang pong maglabas ng kaunting salawin. Aminado po ako hanggang ngayon ay tila hindi pa rin ako makapaniwala at kung tutuusin ay medyo shock pa rin ako. Nagulat ako sa narinig nating talumpati ni Harold Respicio na ipinakita ko kani-kanina lamang. Sa harap ng publiko, narinig nating tinawag ng Attorney Respicio na tanga ang Pangulo ng Republika ng ating bansa. Tatalakayin po natin ang mga posibleng legal na kahihinatnan na maaaring harapin ng nasabing vice alkalde at abogadong si Harold Respicio dahil sa kanyang mga pahayag sa publiko. Ang pagtawag sa Pangulo na tanga, ang nagbabantang tanong na gusto mo bang makulong ka pag presidente na si Vice President Sara Duterte. At yung paggamit ng masasakit na salita laban sa mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan at Senado. Bukod po dito, itataas natin ang panawagan para sa Pangulo at lalong-lalo na po sa mga mahistrado ng ating Korte Suprema. Nasimula ng pagsisiyasat motu proprio laban sa kanya dahil sa pag-uugaling hindi angkop sa isang opisyal ng hukuman, officer of the court, at paggamit ng mapang-abusong wika laban sa mga mambabatas. Kami pong mga abogado kapag nakakakita ng ganito ay medyo naaapektuhan sapagkat kami ay damay dito sapagkat mataas po ang pagtingin sa amin ng mga mamamayan. At kung makakakita tayo ng mga kasamahan natin sa legal na profesyon, ay para bang nadadamay na din ang imahe namin bilang mga abogado. Ganyan ba kayo mga abogado magsipagsalita, no, sa harapan ng publiko, lalong-lalo na kung binabanatan ninyo na walang pakundangan ng mga opisyal ng ating gobyerno? Pwede mong banatan yung public officials pero dapat hindi na below the belt. May limitasyon. Sabi nga natin, ang freedom of speech and freedom of expression sa ilalim po ng ating saligang batas. Ngayon, himayin natin. No? Ano ba yung mga posibleng pananagutan administratively and criminally? Ang pagtawag po sa Pangulo ng tanga at paggamit ng masasakit na salita laban sa mga mambabatas ay maaaring ituring na pampubliko at may masamang layuning pagbibintang na naglalayong sirain ng dangal o reputasyon nila. Abay, dapat makarating din to sa mga House of Representatives, sa mga miyembro dyan at sa Senado. Abay, nasisira ang pangalan ninyo ng ganyan na lamang. Kung mapapatunayang mapanirang puri, ang libel po ay may parusang pagkakakulong mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 4 na taon at 2 buwan. Ang cyber libel naman ay medyo may mataas na kaparusahan, no? Mula 4 na taon, 2 buwan hanggang 6 na taon. So kasi ginamit mo yung internet, no? Yung social media platforms, Facebook, TikTok, or YouTube channel. Kaya medyo tumataas yung parusa by 1 degree. It's higher than the traditional libel as compared with the cyber libel crime. Ngayon tingnan po natin yung pagbabanta. Medyo malubang pagbabanta yan kasi pakukulong mo kung magiging presidente. Ang vice-presidente, grave threats po yan. Sa ilalim po yan ng Article 282 ng Revised Penal Code. Ang pahayag na gusto mo bang makulong pag presidente na si Sara Duterte ay maaari po yang ituring na pagbabanta na
magdulot ng pinsala. Yung pagkakakulong, no, sa mga individual, depende sa konteksto at layuning kung ituring itong malubhang pagbabanta. Ang parusa ay mula aresto mayor. Pag sinabing aresto mayor, 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan na pagkakakulong. O kaya prison correctional. Kapag prison correctional, ibig sabihin niyan, may pagkakakulong na 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. So, 6-6. Kung ito ay itinuro sa isang taong may otoridad, maaari itong maging kwalipikadong pagbabanta sa ilalim ng Article 285 ng Revised Penal Code na may mas matinding parusa, mas mataas ang kaparusahan na makukuha ng taong nagkasala, na napatunayan na nagkasala. Isa pa, meron din tayong mga ibang batas, no, na sumasakop sa ganyang pag-uugali. At ang paggamit po kasi ng masasakit na salita laban sa mga miyembro ng mababang kapulungan, miyembro dyan sa ating Senado, ay pwede pong ituring na pag-uugaling nagpapahina sa paggalang sa mga lupon na ito, na may parusang aresto mayor. Aresto mayor, 1 buwan lang at 1 araw hanggang 6 na buwan na pagkakakulong o may kasama itong multa. Pero ito dapat i-update na to, itong Revised Penal Code. Medyo yung multa parang kayang-kaya ng bayaran ito ng ordinaryong tao, miski nagtitinda lang ng sorbetes. Pag ganyan ang nakakuha ng pagkakasala ay ang multa, sabi sa Revised Penal Code ay 200 pesos hanggang 1,000 lamang. So there is a need on the part of the House of Representatives and the Senate na talagang silipin na, pabilisin ang pag-aamyenda sa Revised Penal Code, sapagkat marami ditong provision na hindi na umaangkop sa kasalukuyang sitwasyon, katulad ng mga pagmumulta ng mga taong napatunayang nagkasala, katulad dito sa kaso na to. Imagine 200 pesos ang penalty. Discretionary pa kung kayang itaas yan sa 1,000 piso. Magkano na lang po ang halaga ng 1,000 piso sa kasalukuyan? Okay. Pagdating naman po sa administratibong aspeto, ito yung bilang abogado, ano ang potensyal na liability ng isang taong bitaw lang ng bitaw ng pananalita, no, laban sa mga kapwa-abogado, kapwa public official, kahit sinong tao, no? Yan po, pag ginawa ninyo, nagkakaroon po kayo ng paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. Okay, so yan po yung batayan natin, no? Code of Professional Responsibility and Accountability, na kung saan dito po nag-aatas ito sa mga abogado na kumilos ng may kagandahang asal, panatilihin ang dangal ng profesyon at iwasan ang nakakahiyang pag-uugali. Okay, so ehemplo ng nakaraang kaso na yan. Inalis ng Korte Suprema sa pagiging abogado si Atty. Larry Gadon noong taong 2023 dahil sa kanyang mga hindi angkop na salita na nagpapakita na dapat panatilihin ng mga abogado ang mataas na pamantayang etikal sa lahat ng pagkakataon, pampubliko man o pribado. Nakita niyo naman siguro, although mabait na ngayon si Atty. Larry Gadon, hindi na basta-basta nagsasalita yan. Pero nung mga nakarang administrasyon, siguro sa taas ng emosyon at sa galit sa mga taong hindi nakakaintindi, madalas siya magsalita ng isang, alam niyo na kung ano yung madalas bitawan na salita ni Atty. Gadon na nagbunsod sa Korte Suprema na tanggalin ang lisensya niya bilang abogado. So, ano yung mga parusa? Depende sa paglabag. Ang mga parusa ay pwedeng kabilang ang pagsaway, suspensyon o pag-alis sa pagsasagawa ng abogasya. So may hirap to, no? Kasi alam niyo po, ang hirap-hirap mag-aral ng abogasya. Puyat, no? Pera, mahal lang ang tuition fee yan sakripisyo, pati yung kalusugan mo, minsan naapektuhan dyan Magkakasakit ka talaga dyan dahil sa pressure. O araw-araw recitation, araw-araw research, no? So hindi biro maging isang abogado. Kaya dapat pag abogado na kayo,
ay pag-ingatan ang dangal at integridad ng legal na profesyon. Ngayon, may panawagan po tayo. Dapat po bigyang pansin ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas at lalong-lalo na ng ating Korte Suprema ang kasong ito at simulan ng pagsisiyasat. Simulan po ang investigation motu proprio laban kay Attorney Harold Respicio. Kasi po may kapangyarihan sila dyan kahit walang complainant. Motu proprio in its own initiative, pwede po yang mag-imbestiga. Kasi bilang isang opisyal ng hukuman, may mataas na inaasahang pamantayan ng pag-uugali at etikal na pagkilos si Attorney Respicio. Ang kanyang mga pahayag na mapang-abuso laban sa mga mambabatas at ang kanyang pag-uugaling hindi po angkop at ay hindi lamang po ito nagpapahina sa kanyang sariling dangal kundi pati na rin sa buong legal profession, sa buong profesyon ng abogasya at sa mga institusyon ng gobyerno. Ang pagpapakita mo ng galing bilang abogado ay hindi nasusukat sa para kang referee do sa boxing, no? Ni Pacquiao, no? Yung boses, ginagaya mo yung referee ng boxing. Hindi magandang tingnan. Nakaka-degrade, no? Ng dignidad ng isang abogado. Damay kami, Lord. Nadadamay kami tuloy dito. Ang Korte Suprema po ay bilang may kapangyarihan ng sa pagsusuri at pagdidisiplina sa mga abogado ay may tungkuling tiyakin na ang mga membro ng bar ay sumusunod sa mga pamantayang etikal. Dapat mini-maintain yun eh. Ang pagsisimula ng pagsisiyasat. Nabubulol na ako. Ang pagsisimula ng pagsisiyasat motu proprio ay magpapakita ng walang sino man ang nasa itaas ng batas at ang pag-uugaling hindi angkop ay hindi dapat tinatanggap sa legal profession. Sa kabilang side naman po, tingnan natin yung sa side ng Pangulo. Ang Pangulo po bilang pinuno ng ehekutibong sangay, bilang Chief Executive Officer ng Executive Department at tagapagpatupad ng lahat ng batas na umiiral dito sa ating bansa, ay maaari ring magbigay ng pansin sa kasong ito upang tiyakin na ang mga karapatan at dangal na mga iniinsulto ay pinoprotektahan. Bilang pagtatapos po, ang kaso pong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging responsable sa ating mga salita at pagkilos, lalo na para sa mga taong may posisyon at otoridad. Umaasa po tayo na ang tamang hakbang ay gagawin upang mapanatili ang katarungan at respeto sa ating lipunan. Hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang yung lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.